Nakatakdang gamitin ng Committee on Suffrage and Electoral Reforms bilang working draft ang bersyon ng Anti-Political Dynasty Bill na inihain ni House Speaker Faustino Bojidy III. Naglabas naman ng kanya-kanyang opinyon ang ilang mga mambabatas hinggil sa desisyon ng komite. Ang buong detalye ihatid sa atin ni Kate Rania. Muling umusad sa komite ng Kamara ang pagtalakay sa panukalang maglalagay ng malinaw na limitasyon sa political dynasty sa bansa. Sa pagdinig ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms, naging mainit ang talakayan matapos aprobahan bilang working draft ang Anti-Political Dynasty Bill na inihain ni House Speaker Faustino Bojidy III. Sa botohan, 20 mambabatas ang pabor na gamitin ang House Bill No. 6771 bilang substitute bill habang 4 ang tumutol. Sa pangunguna ni Committee Chairperson Zia Alonto Adyong, inanunsyo nito na ang panukala ni Speaker D ang magsisilbing basihan para pagsamahin ang 25 pang nakabinbing panukala dahil ito ang nakakuha ng mayoryang suporta. Layunin ng panukala na higpitan ang definisyon ng political dynasty mula sa 4th degree of relationship. Gagawin na lamang itong 2nd degree. Ibig sabihin, lilimitahan ang maaaring sabay-sabay na pagtakbo ng magkakamag-anak, isa lamang sa national position, isa sa probinsya, isa sa lungsod, isa sa munisipalidad at isa sa barangay. Pero may mga hindi sumang-ayon sa desisyon. Ayon kay Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Egay Erice, kulang ang probisyon dahil wala itong malinaw na pamantayan kung ano ang eksaktong bumubuo sa political dynasty ayon sa konstitusyon. Maliwanag sa ating konstitusyon, sa mga framers ng konstitusyon natin, meron pong parameters on how to define a political dynasty. 1, it should promote equal access and opportunities to ordinary citizens for public office. Samantala, sinabi naman ni Dinagat Island Lone District Representative Kaka Bagao na dapat maging mas bukas pa ang talakayan upang maisama ang iba pang panukala. Ako lang po, sana po medyo bukas pa tayo dun sa I agree that we should have a draft. Para naman kina Marikina 2nd District Representative Miro Kimbo at 4K Party List Representative Iris Montes, hindi pa pinal ang desisyon ng komite, kaya mahalaga na marinig ang lahat ng panig. Yun ang intindi ko that is the working draft, but there is no finality. Nag-a-agree lang tayo na imbis marami tayong pag-uusapan, itong pag-uusapan natin kasi marami ng co-authors dito. Iko-consider ba yun kay Congressman Erice? Definitely, ipaglalaban ko yun. Hindi pwedeng ibaliwala. So pero, wag tayo muna maghusga because wala pang desisyon But I am appealing and hoping that perhaps the committee can consider the positions, the points raised by our fellow congressmen to perhaps we can be given a chance to refine the bill still at this level so that we can come up with something that is acceptable to the authors. Nilinaw ni Committee Chairperson Zia Alonto Adyong na dadaan pa sa plenaryo ang panukala kung saan maaari pa itong pagdebatehan at amyendahan. Dagdag ni Representative Adyong, 4 na dekada nang hinihintay ng publiko ang batas laban sa political dynasty. Everything that we have done here is within the adopted rules by which every step of the way we also always consult the members before we act on such a decision. It is collectively decided. Kanina nga nagkaroon pa nga ng botohan. So yes, definitely kung meron po silang gustong again ipahiwatig, may pagkakataon naman po yan sa period of amendments po natin once we deliver our committee report po sa plenary. Naghain naman ng withdrawal sa pagiging co-author ang 5 kongresista, kabilang ang Kabataan Party List, Akbayan Party List, Teachers Party List, Representative Erice at Representative Bagao. Ito na ang huling pagdinig ng komite hinggil sa Anti-Political Dynasty Bill bago ito dalhin sa susunod na proseso ng Kongreso. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Kate Rania, Congress News.